May tanong sa akin, Sir, tanong ko lang po, may natanggap po kasi ako noon sa email na warrant of arrest. Totoo po ba yon? Natakot po kasi ako ngayon kasi kumuha ko ng NBI clearance, hit po ako ulit. Napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung may katotohanan po ba yung na-receive po ninyo na email na meron daw ho kayong warrant of arrest. No? At bukod doon, natatakot kayo ngayon kasi nga po, kumuha kayo ng NBI clearance, may hit kayo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang tanong nyo nga is, nakatanggap kayo ng email na warrant of arrest. So, ang tanong nyo, totoo ba yun? Tapos, natatakot kayo kasi kumuha kayo ng NBI clearance, may hit kayo. Alright, ito. So, punta muna ho tayo dun sa natanggap nyong warrant of arrest via email. Well, yung pong warrant of arrest is pwede naman po talagang email yan. Pero hindi sa inyo ipadadala. Sa mga law enforcement agencies po. Okay? Ano yung, kumbaga, advance notice yun. No? Tapos, padadala rin pa rin sa kanila yung, actual na warrant of arrest. No? Pero kung kayo padadala ng warrant of arrest using electronic mail, malabo ho 'yun. Wala akong katotohanan 'yan. No? Sigurado ho 'yan, pananakot lamang 'yan. No, yan ang taktika niya mga yung mga bugo katabusadong online lending apps eh. Yung mga ganyang klaseng galawan. Pagka naman chinek nyo, binerify nyo, wala naman. Diba talagang panakot lang kasi ho ito, no. Ang warrant of arrest po, isineserve yan, no, harapan. Hindi ho yan, hindi ho yan pinapadala, through email. No? Mayroon pa nga hong OLA, gumagamit ng warrant, SMS, text. O, nakita nyo, kawalang yan, di ba? Kasi ho, ang mga taktika nitong mga bugo katabusadong online lending apps is, takutin tayo. Para ho, makontrol nila yung isipan natin. Kasi ho, pagka nakontrol nila yung ating isipan, syempre, makakagawa ho tayo ng mga bagay na ayaw po natin gawin. Ano ba yun? Yan, mapasok tayo sa tapal system. Diba? Kasi, syempre, matatakot tayo. Sa gustuhan natin makabayad, wala pa tayong pera, di ba? Ano ang gagawin natin? Mangungutang na naman tayo sa ibang mga OLA. Akala nyo, masusolvo yung yung problema nyo. Hindi po. Bakit? Kasi, hindi nyo naman masusolusyonan ng another utang para mabayaran yung utang. Buti sana kung isa lang ang utangan nyo para mabayaran nyo isa yung utang sa OLA. Hindi. Katumbas nun, 3. Di ba, babaon lang ho kayo? Diba, kung yung isa nga ho, nahihirapan tayong bayaran. Kapalit pa nun 3. Paano nalalo yan? Diba, dati 1 buko lang, magiging 3 bukol. Lalo ho yung pahihirapan ng sarili niyo. Yan ho yung mga tactics na ginagamit po nitong mga bugo katabusadong online lending apps. No, yung takutin tayo, kagaya niyang warrant. Siyempre ho, pagka kasi sinabi niyo may warrant kayo, even though nasabihin niya na sa email pinadala, nakakatakot talaga yun. Lalo kung hindi ho natin alam yung yung mga batas. Di po ba? Kaya ako ho, ang suggestion ko sa inyo, no? Pag may mga ganyan kayong nare-receive ng mga mga pananakot na na email, ikonsulta niyo ho sa abogado. Kung doon ho sa pinagtatrabahuan po ninyo, may mga company lawyers po kayo, ilapit niyo po sa kanila. Ngayon, kung wala naman, may mga notary public po dyan. Magkukonsulta lang naman ho kamo kayo eh. Di ba? Although yes, may mga certain fees silang babayaran, pero kumbaga yung kapalit naman nun, yung kaluwagan ng inyong dibdib tsaka isipan. Di po ba? O di kaya, pumunta po tayo sa PAW. At least doon, libre doon. Di po ba? Now, doon sa isa pong kasi natatakot kayo ngayon kasi nung kumuha kayo ng NBI clearance, meron na kayong hit. Okay, ito po, no? Hindi naman ho kasi ibig sabihin, no, na pagka may hit kayo, may kaso na kayo kagad, no? Or di kaya totoo yung yung ipinadala sa inyong
warrant of arrest via email. O di po ba? Hindi ho. Kasi ho, most probably po, meron kayong nakapangalan na meron pong warrant of arrest, na merong existing na kaso, mga ganun po. No? Pero it doesn't mean na kayo po yung may kaso. Kaya po yan, meron yang pagdadaan ng pang-verification. Now, kung during the verification, mapatunayan ho nila na hindi kayo, no, pagbibigyan naman kayo ng ng NBA clearance. Pero, kung hindi nila kayang patunayan, meron dadaan pa kayo sa tawag do, quality control po yata yun na tinatawag nila. So, papupuntahin nyo kayo nun sa main, i-interviewin para just to verify na yung ibang details nyo, hindi talaga kaparehas. No, nung nakamukha yung pangalan. No? It doesn't mean po na may hit kayo, kayo ho, may kaso na, or, kumbaga, may warrant na kayo. Hindi ho ganun. No? Malamang yan na, meron kayo nakapangalan. Kaya wag niyo siyang katakutan. No? Huwag niyo dagdagan yung inyong anxiety. No? Kasi pagka ho yan, nag-iisip niyo ng pinag-iisip na ganyan na meron kayo na-receive na email, no? Na warrant of arrest, tapos eto, may hit pa ako. Lalo lang ho kayong hindi makakapag-diskarte ng maayos sa buhay. Kasi yan lang ang iisipin ninyo. Di po ba? O baka mamaya ma-depress pa kayo niyan. No? Ang pinakamaganda ho ninyong gawin is, unang-una, kumonsulta tayo sa abogado. Kasi sila ho nakakaalam yan. Legal na sila ho ang nakakaalam ng mga usaping legal. Di po ba? Now, pagkatapos ho niyan, mag-research ho tayo. Di ba? Kung wala pa tayo talagang pambayad, no, sa mga private na mga abogado, pwede naman tayo mag-research online. Di po ba? Nandiyan naman po si Google. Pero I'm not saying na lahat na sasabihin ni Google, tama kailangan pa rin tayo, gumawa pa rin tayo ng due diligence. No, kaya nga pinaka-importante ho talaga, sumangguni o kumonsulta tayo sa abogado. Kung wala pa talaga tayong pera, sa PAW po tayo pumunta. No, kung meron tayong mga konting pera, pwede naman tayo sa sa mga notary public, may mga abogado po yan. Kasi, siyempre sila yung nagtatatak niyan. Sila po may pirma doon sa mga pinanonotaryo natin. So, abogado ho yun. Okay, so po pwede kayong magtanong doon. No, wag ho nating hayaan itong mga bugo katabusadong online lending apps na to na saklawan yung ating isipan. Kasi po, yun talaga ang kanilang pakay. No, isa yan doon sa kanilang mga tactics Kasi pag nasaklawan po nila or kumbaga naturete tayo doon sa kanilang mga pinapadalang mensahe, natakot tayo, talagang gagawa ho tayo ng mga hakbang na labag sa ating kalooban. Di po ba? Lang tayo, mapupunta lang ho tayo doon sa hindi magandang lalo. Mababaon talaga tayo na mababaon. Kaya ho, ugaliin po, no, na gawin natin yung ating due diligence. Mag-research po tayo, sumangguni sa abogado. Sila naman ho kasi makakasagot niyan. No, kasi pinag-aralan po nila yan, yung mga abogado. Katagal ho nila pinag-aralan yan. Di po ba? Yes, may mga fees sila na hinihingi. Dapat lang naman po. Kasi sa tagal ho ng panahon na sila po ay nag-aral, dapat lamang po naman na i-compensate natin sila dun sa kanilang pinag-aralan. Di po ba? Pero ang lagi kong sinasabi sa inyo is, i-compose nyo muna yung sarili po ninyo. No, pakalmahin nyo. Yun po ang kauna-unahang sikreto No, pakalmahin nyo yung sarili po ninyo para hindi kayo yung natataranta, nawawala kayo sa diskarte. Kasi pag nawala kayo sa diskarte, ala na. Talagang makukulta isip nyo, gagawa ho kayo ng mga bagay na hindi ho nyo gugustuhin. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.